Nandito na naman tayo mga boss. Ito mga boss, nagsanding sailor na tayo sa Prince door natin mga boss. Ito mga boss, ang ganda tignan nitong kahoy mga boss. Parang abstract, maraming nakikita yung direksyon yung dano. Ito pala yung mulabi mga boss. Ito mga boss, inuna na natin dito sa likuran mga boss sa pagsanding para matuyo sa harapan naman. Ito yung nakaiba sa kahoy nito mga boss, mas maganda tignan sa mga kahoy nga karaniwang ginagamit. Ito mga boss, hindi ito karaniwang ginagamit. Ang maganda nito mga boss, yung clear, yung maliit nga kulay lang mga boss para makita yung kahoy, yung tanda ng kahoy mga boss. Sayang naman ito i-dark nga kulay, parang hindi makikita yung tanda ng kahoy. Ito yung kahoy nga matigas mga boss, at saka karanasan mo lang makikita, hindi karanasan makikita mo sa mga shop. Ito mga boss, pagkatapos natin magsanding sealer mga boss ng isang bisis, lihain muna natin pag matuyo na. Pagkatapos mga boss, sandingan natin ulit. Then pagkatapos pagsanding sa pangalawa mga boss, magliha ka naman. Pagkatapos ng lihain mga boss, kulayan ng maliit nga kulay. Then pagkatapos kulayan mga boss, liha na naman. Then top coat. Ito lang yung proseso namin mga boss. Dalawang sanding at saka kulay. Ito yung top coat. Then ito naman sa ito mga boss, kulayan natin ng maliit yung makulay nga pula-pula para masabay natin sa ating frame mga boss, kasi yung frame natin mga boss medyo pula-pula yung plywood. Mahirapan tayo mga boss nga hindi makasabay, parang pangit tignan. Kung anong kulay ng frame mga boss, ito lang po yung kulay ng ating mga pintuan. Ito mga boss, dito na tayo sa harapan mga boss. Ito yung pinaka magandang kahoy mga boss sa nagawa natin dito. Wala namang ibang kahoy nga karanasang magawa natin kagaya ng mga bayong. Wala na ngayon mga boss. Doon sa Mindanao mga boss, baka marami dyan. Dito sa Visayas mga boss, hindi, wala na tayo makikitang kahoy kagaya ng mga bayong at saka kamagong. Ito mga boss, sa atin mga boss, yung nara, bira lang tayo makahanap ng nara. Bawal kasi yan mga boss. Nandito sa atin mga boss, itong moghan Germelina. Ito mga boss, medyo mahirap tayo nag-sanding sealer nito mga boss dahil nag-iisa lang tayo mga boss, wala tayong karamay. Pagkatapos natin mag-spray, ilagay natin sa lalagyan. Tapos magdala ka na naman, sprayhan mo. Medyo wala tayong karamay, wala tayong nahanap ng karamay mga boss. Busy sila lahat. Kumbaga mga boss, sulong gana. Ito mga boss, pag madami na tayong karamay, pag ikabit na natin mga boss, ang dami ng mag-volunteer nga sasama. Ito nga kahoy mga boss, maganda itong pagsanding. Pagtapos mong sanding, pag mutuyo na, parang gagaspang siya. Paggamitan mo ng liha, ang dali lang matanggal. Hindi katulad ng mga kahoy nga hindi hardwood. Ang tagal ng proseso mga boss, kasi pag sanding ka, gamitan mo ng liha, yung mga gaspang-gaspang niya, ang tagalin mga boss. Kailangan mo ng sandingan ng ulit 3 beses para matanggal yung gaspang. Ito mga boss, ang masarap ito nga kahoy mga boss, kasi kanang madulas at saka kintab na siya mga boss.
Then ito naman mga boss, ito na yung frame. Nakikita nyo mga boss, ito yung nilagyan natin ng masilya. Itong parang design lang niya mga boss, itong core parang pakinim, itong parang pakpak. Ito lang nilagyan natin ng masilya. Doon naman sa loob mga boss, hindi na natin nilagyan ng masilya kasi hindi naman yan makikita. Pero sandingan ng 2 beses, kuluran at saka lagyan ng top coat para kintab naman tignan at saka kinis. Ito mga boss, ito yung ilagyan natin ng masilya. Parang makahawid lang siya sa kahoy na ginagamit natin mga boss. Ito lang yung importante mga boss. Kung anong kulay ng kahoy at saka yung masilya natin, dapat natin kulayan natin ng masilya para mapareho yung kulay mga boss, yung kulay ng kahoy. Ang nakaiba lang sa kahoy mga boss, meron na siya mga dark nga black na color, parang abstract. Then sa masilya mga boss, may hirapan man tayo paglagay dyan, pero sa pag color nito mga boss, lagyan natin ng kulay. Itong lahat mga boss, mapantay ito lahat. Pag kumbaga ma-desim yung kulay. Then ito mga boss, 2 beses din natin sandingan. Tapos liha, sandingan naman ulit, lihain na naman ulit. Ayun, kulay mga boss, then top coat. Ito lang yung proseso namin mga boss. Pag dihado tayo mga boss, kailangan ng proseso mga boss. Pag kulay natin mga boss, lagyan natin ng, pagkatapos natin kulayan, medyo alanganin tayo, lagyan natin ng sanding, tapos lihain. Ito mga boss, medyo mahirap itong area mga boss, yung nakadikit yung shield, parang hirap. Pag sanding, walang problema, pero pag kulayan natin mga boss, medyo hirap. Ito pala yung spray gun mga boss, paano gamitin. Na iba dyan mga boss, nakikita ko, hindi ako nagmamarunong. Yung palang spray gun mga boss, ito mga boss, yung pag-spray natin pa horizontal. Yung nozzle yan boss, mga boss, naka vertical. Pag horizontal yung pag-spray mo yan mga boss, ang nozzle mga boss naka horizontal din. Nakikita nyo mga boss, yung kamay ko mag-a-adjust sa harapan. Nakikita nyo nozzle mga boss, nagkahiga, yung naka-horizontal. Then pag vertical naman ang yung pag-spray mga boss, dapat naka-vertical din ang nozzle. Kasi ang lapad yan mga boss, pag vertical yung nozzle mo, ang lapad niya pa horizontal. Then pag horizontal naman yung nozzle mo mga boss, ang lapad niya pa vertical. Katulad ito mga boss, horizontal tayo pero ang lapad na pa vertical. Yan lang po ang dapat gawin mga boss sa mga katulad ng hindi pa marunong sa pag-spray. Yung nozzle ng spray gun, pag vertical din ang vertical din ang paggamit ng spray. Pag horizontal naman ang nozzle mga boss, horizontal din ang gamit. Kasi ang lapad yan, nagbabase tayo sa lapad mga boss. Hindi tayo spray ka ng spray, hindi ka nagbabase ng lapad ng spray gun. Tapos meron yang adjust mga boss, yung buga niya palapad o paliit. Tapos adjustin mo ng yung buga niya, yung maliit, katulad na yan, mag-adjust ko mga boss. Ang na-adjust ko sa bandang likuran mga boss, yung buga niya mga boss, hindi palapad, parang malayo ka lang, maabot. Ito mga boss, ito yung vertical, horizontal. Ang lapad niya horizontal din. Ito lang po yung mga boss, adjustin lang natin yung spray gun para hindi tayo mahirapan, lalo nang magkulay na tayo mga boss. Itong pagsanding mga boss, okay lang ito. Pero pag magkulay na tayo mga boss, mahirap po hindi ka marunong gumamit ng spray gun ito. Kasi ang lapad niya, yung pag-spray mo, pa vertical ka, yung lapad niya para horizontal.
masisira mga boss. Tapos yung kulay na yung ginagamit mo, masisira lang mo yung kuan mo boss, yung nilagyan mo na yung ginisprayhan mo nga kagaya ng mga lahat-lahat na mga lagyan ng kulay pag hindi ka marunong gumamit ng spray gun. Katulad dito mga boss, horizontal din ang lapad, horizontal din ang nozzle. Kung marunong na kayo mga boss, kailangan ihiga mo na lang yung spray gun pag maliit na lang ang laman, hindi ka lang mag-adjust. Ito mo, so makita nyo mga boss yung kamay ko sa harapan, mag-a-adjust sa nozzle ng spray gun. Ito mga boss, abangan sa pagkulay nito mga boss. Medyo kulayan na natin ng maliit na pula-pula kasi sa loob ng kabinet mga boss medyo pula-pula. Diyan lang tayo magbabase mga boss, para maganda naman tignan, parang hindi naman pangit na nag-iibang kulay. Importante mga boss, makinis yung design natin mga boss. Hindi makikita yung parang ply ng plywood, yung mayroong lubak-lubak. Masilihaan natin para siya pag maligyan natin ng kulay at saka top coat, para na makinis, para ng auto finish mga boss yung sa gilid-gilid niya. At dito naman sa ibaba mga boss, nilagyan na ni masilihaan natin. Then sa bandang itaas mga boss, sandingan na natin mga boss, hindi na natin lagyan ng kulay. Hindi naman yan makikita mga boss. Maraming salamat mga boss. Abangan sa pagkulay nito mga boss. Sa susunod mga boss, kulayan na natin.